Sa huling video natin ay natapos tayo nang magbitaw ang ating bida, nang kauna-unahan niyang atake gamit ang kanyang Tang Dragon Bow, na mabilis na kapaslang ng mga halimaw. At maging ang defense formation array ng barko ay tinagusan ng atake niyang iyon. Kaya naman ang barrier ng barko ay dumami ang mga butas at crack. At ang tatlo na sina Naira, Vague at Ginoong Wu, ay hindi nakagalaw sa kanilang kinatatayuan sa labis na pagkabigla at pagtataka. Ayon kay Ginoong Wu sa kakaibang bagay na nasaksihan niya ngayon lamang. Maaari bang ang matandang lalaki ay matanda na at nahihilo? Si Vague naman ay tinawag si Naira upang sabihin ito na may nag-flash na liwanag ngayon lamang. Subalit si Naira ay tinawag din si Vague, upang sabihin naman ito na ang mga halimaw ay instantly na namatay. At ang bida natin naman ay nakaporma pa ng katatapos lamang sa pag-atake. Hanggang ngayon naman itong si Taba ay napakaingay pa rin, ipinagsisigawan niya na ang Red Star Soul na iyon, ay eksaktong kapareho ng isa na ipinakita sa palabas ngayon lang. Ito talaga yun, siya ang nasa Yuanding City Battle. Sa lakas nga ng bunganga ni Zhang Deigi ay narinig na rin ng iba pang tao na nasa malapit. Na ipinagtaka ng mga ito kung sino ba ang sinasabing bayani ng Yuanding City. Subalit si Yun Xiang naman ay natigilan sa kanyang nasaksihan na ang kanyang nagawang atake ay masyadong napalakas. Na naging sanhi ng pagkabasag sa maliit na bahagi ng maluhong cabin. At hindi dapat magkaroon ng hindi sinasadyang pinsala. Habang ang bida natin ay iniisip niya ang kanyang nasirang bahagi ng barko, bigla naman sumigaw si Miss Kyoka sa ating bida na mag-ingat dahil sa kanyang namataan na halimaw. Na mabilis itong nilingon ni Yun Xiang, at nung nakita na ito ng ating bida ay hindi lamang isa ang papasugod sa kanya. Bago pa man tuluyan makalapit ang tatlong flying beast ay agad tinawag ni Yun Xiang ang Star Master System, at pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa Star Master System na i-unlock ang Sky Claws para sa akin. At mabilis nga ang Star Master System ay inumpisahan na ito upang iproseso ang pag-unlock ng Sky Claws. Sa loob lamang ng ilang breath ay natapos na rin naman ito. At ang Dragon Tang Bao ay nagkaroon na rin ng reaksyon ng mga pagbabago ng arm form. Isa sa bawat bahagi nito ay mabilis na nababago, at natitiklop ang ilang bahagi. Bago pa man tuluyan makalapit ang mga halimaw, ay tuluyan ang natapos ang pagbabago ng Dragon Bao tungo sa Sky Claws. At nang malapit na ang isang flying beast ay iwas na ng ating bida ang kanyang claws na humati sa 2 piraso sa halimaw. At ang isa naman na kasamahan nito ay isinaksak ni Yun Xiang ang claws sa katawan nito patungo sa leeg na siyang ikinabasag ng mga buto nito. Habang buhat-buhat ni Yun Xiang ang halimaw na huli niyang napatay nang nakita ito ng isa pa ay tila nakaramdam ito ng takot nagmadali itong umatras. Pero si Yun Xiang ay hindi ito pinayagan bago pa man tuluyan makalayo ay hinabol niya ito, ngunit nang ito ay malapit nang maabutan ni Yun Xiang bigla naman itong nag-counterflow. Bagaman napakabilis ng pangyayaring iyon ay mabilis din naman itong naramdaman ng ating bida kung nasaan ang kinaroroonan ng halimaw. Nang magpakawala na ang ating bida ng atake ay tagmang-tugma ito kung nasa saan mismo ang hangal na halimaw. At nang masaksihan ng mga madlang people, ang kahusayan at lakas ng ating bida ay manghang-mangha ang mga ito. Si Miss Kyoka, Shen Ruowei, at syempre itong si Macho na si Zhang Deigi. Nasabi ni Kyoka na sa isang iglap, pinatay niya ang ilang mga hayop sa itaas ng Profound Realms. Kung siya ito, baka maaaring matulungan niya ako. Si Ruowei na napansin na mas lumakas si Yun Xiang ngayon, kaysa noong panahon ng digmaan sa Yuanding City. At itong si Zhang Deigi na paulit-ulit na sinasabi ang wow, galing. Ang galing. At sinabi din ni Taba na tulad ng inaasahan sa bayani na nag-iisa na tumapos sa pag-agos ng mga halimaw sa unang labanan ng lungsod ng Yuanding, iyon ang dapat gawin ng isang lalaki. Si Yun Xiang naman ay kasalukuyan pang nakasaksak ang kanyang claws sa halimaw, at nang itapon na niya ito sa ibaba sa laki nito ay bahagyang nagdulot ng mahinang pagsabog. Matapos naman ito ay napansin na ni Yun Xiang na kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin lumalabas ang halimaw na kanina pa niya inaasahan. Sa panig naman ni Vague, ay tinanong nito si Naira na kung ang senior ba na iyon ay ang nasa cabin number 1. Ayon naman sa tugon ni Naira kay Vague, na oo tumpak ang iyong sinabi siya nga iyon. Nang nasigurado na ni Vague ang kanyang hinuha ay bigla itong nakaramdam ng panginginig ng katawan at pinawisan ng malamig.
Bagaman nakakaramdam na ng takot si Vague kay Yun Xiang dahil sa lakas nitong ipinamalas ngayon lamang, ay tila tinatakot pa ito ni Naira at sinabihan niya ito ng oo, Vague, kung hindi man sa wika ng Tendao, marahil sa susunod na katapusan ng linggo ay ang iyong unang 7 araw ng kamatayan. Sabay ay ginatungan pa ni Ginoong Wu, na dapat ibig sabihin ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ayon sa pagkukwento ng old man. At habang nararamdaman pa ni Vague ang pagkabahala dahil sa kamuntika na niyang makaharap ang taong isa sa pinakamalakas, ay kailangan muna nilang paghandaan ang mas may dalang panganib, sa kanilang lahat ang mga halimaw na nakapasok na sa loob ng barrier dahil sa pagdami ng pagkawasak nito. Sa hindi inaasahan ni Vague ay napakarami pang ang halimaw na kailangan nilang harapin. Sa lugar naman ng control room ng barko ay labis na nag-alala ang isang crew nito dahil sa ang defense formation ay hindi na maaaring magtagal, at tuluyan na itong mawawasak pagkalipas ng 10 paghinga. Kaya naman maging ang kapitan ng barko ay labis nang nangangamba sa mga oras na ito, at ayon pa dito na kung ang mga supports na maaaring tumulong sa kanila ay hindi pa ba dumadating. At dagdag pa nito na ipagpatuloy ang pagpapadala ng SOS sa lahat ng mga channel sa lalong madaling panahon. Matapos naman ito ay biglang bumungad sa kanilang harapan ang isang flying type beast. Naikinagulantang ng lahat ng crew na nasa sa loob ng control room. At nang nakita na nga sila ng halimaw ay nagsusumikap ito na basagin ang salamin na nagkukubli sa kanilang lahat. Bago pa man tuluyan makapasok sa loob ang halimaw, ay nagmadali na ang kapitan na i-evacuate ang lahat ng crew, subalit bago pa sila makalabas lahat ay bigla naman nahinto ang pagwawala ng halimaw sa bintana ng pilot house. Na ipinagtaka ng kapitan ng barko, nakita pala ng ating bida ang pagpupumilit ng halimaw makapasok sa loob kaya naman inuna niya itong paslangin, nang nakasaksak ang fangtiyan sa ulo ng halimaw at kasunod, ay iwi na siwas ng ating bida ang kanyang fangtiyan kaya ang halimaw ay tuluyan ng nabiyak. Ayon kay Captain habang pinapanood ang pagpatay ni Yun Xiang sa halimaw, siya ba ay kabilang sa mga pasahero ng ating barko, na mayroong malakas na kapangyarihan. Ngunit tila ito ay nakikilala ng isa sa crew ng barko, masaya nitong sinasabi na iyan ang Red Star General walang pagkakamali. Ang Red Star General na may dalang sibat, siya ang bayani na nagligtas sa Yuanding City. Matapos masabi iyon ng isang crew ng barko, ay biglang nabuhayan ng loob ang kapitan, sabay sambit nito na ito ay isang himala. At ito ay isang karangalan na hindi ko inaasahan na ang bayani ng Yuanding City ay nasa Laosu, ship. At dagdag pa ng kapitan na ang kanyang 2 anak na babae ay isa sa malaking tagahanga ng Red Star General. Hoy, tulungan mo akong makilala ang bayani at hilingin sa kanya na ibigay ang kanyang autograph. Nakinagulantang ng kanyang isang crew, sabay tanong na ako ba ang tinutukoy mo? At habang nauwerduhan na ang isang crew ng barko, ang kapitan naman ay binibilang kung ilan ba dapat na autograph ang kanyang makuha, sinasabi niya na isa para sa aking panganay na anak na babae. At isa para sa aking bunsong anak na babae. Ngunit bigla naman ito naisip na bakit hindi na lamang bigyan ng tig-iisang kopya ang bawat isa. Subalit hindi pa rin nasa satisfy ang kapitan, nagbago ito ng plano ayon dito 5 para sa akin, hindi 6 pala. Well, hilingin ko ito sa aking sarili. At siguro makakakuha din ako ng isang litrato sa kanya. Sigurado akong magmukhang astig din ako kung makakakuha ako ng litrato kasama siya. At ang kasama nito ay hindi na kinakaya ang kanyang naririnig pasigaw nitong tinanong ang kapitan na kung ilan ba ang asawa mo. Ngunit hindi naman niya maaaring kontrahin ang kanyang kapitan dahil nga sa mas nakatataas ito sa kanya. Kaya naman pabulong na lamang niyang minumura ang kapitan at sinasabi din niya na kailangan ko ring magtrabaho ng gusto at makakuha ng isang promotion pati na rin ng isang pag-angat upang maging isang kapitan. At tila ito ay nainggit sa pribilehyo ng isang pagiging kapitan, at mariin niyang ipinangako sa kanyang sarili na kapag ako ay naging ganap ng kapitan, magpapakasal ako sa 8 asawa ng sabay-sabay. At habang ang 2 sa pilot house ay kung ano-ano ang ninanais sa buhay. Ang kaganapan naman sa labas ng barko lalong-lalo na sa defense formation array, ay dahan-dahan nang nawawasak ito, isang pahiwatig na sa ilang sandali na lamang ay tuluyan ng mawawasak. Nagulat naman ang isa sa security team ng barko sa kanyang kapitan, na marami na sa mga member nila ang malubhang nasugatan. Hindi na natin ito mahahawakan ng matagal, magmadali na tayo para umatras.
Pero, hindi ito sinang-ayunan ng kapitan ng security team, sinabihan nito ang nagmungkahi na umatras na sila. Ayon dito huwag kalimutan, na tayo ang pangkat ng seguridad ng Hong Chamber of Commerce. Mas uunahin ang kaligtasan ng mga pasahero bago tayo. At madamdamin nitong sinagot ang kapitan na mayroon pa akong isang ina na inaalagaan, kung mamatay ako rito, paano ang aking ina? Ayon naman sa tugon ng kapitan, ano ang problema kung mamamatay tayo dito? Pagkatapos ng lahat, ang pensyon na ibinigay ng pamilyang Hong ay marami, higit sa sapat para sa aming pamilya na magtagal sa loob ng 3 henerasyon. Kaya ang kanina lamang na natatakot sa kamatayan ay tila na bago ang kanyang isip, bagaman wala itong sinasabi ngunit sa loob-loob naman niya ay pumapayag na ito. Matapos naman sa pag-uusap nilang iyon, ang mga ilang halimaw naman ay mabilis na sumusugod sa kanila. Kaya ang dalawang security team ay walang humpay na nagpapaputok ng kanilang mga sandata upang ipagtanggol hindi lamang ang kanilang sarili. Ngunit may isang halimaw sa kanilang gilid na hindi nila kaagad napansin, pero bago pa ito tuluyan makalapit sa kanila ay itinulak ng kapitan ang member nito upang may mabuhay alinman sa kanilang dalawa. Bandang huli ang kapitan ang siyang tumanggap ng napakalakas na salpukan na iyon mula sa halimaw. Labis naman ang paghihinagpis ng nakaligtas na miyembro sa kanyang pinuno ng pangkat. Kung titingnan naman sa itaas ay makikita nga ang dami ng buhay na nawala sanhi ng digmaan na ito. Tanging ang dalawa na lamang ang natitirang may buhay na nagtatanggol sa lugar. Sa kasamaang palad, ang lagay ng kapitan ay may 2 halimaw na nagsusumikap wasaki ng makina na kanyang kaalam. Ayon sa team leader ng security team habang dahan-dahan siyang winuwasak ng mga halimaw na sabi niya na, "Ito na ba ang wakas para sa akin? Hindi ko talaga ito tinatanggap, ngunit, sa pensyon, lahat ng aking mga utang ng pamilya sa wakas ay mababayaran na." Pero bago pa man tuluyan mamatay ang team leader makikita naman ang Fang Tia na mabilis na lumilipad, at maya-maya pa ay biglang umungol ng malakas ang halimaw na nagnanais kumain kay Captain. Naipinagtaka ng kapitan kung ano ba ang nangyayari, maging ang kasamahan nito ay nabigla din sa kanyang nasaksihan. Sa kadahilanan na ang halimaw ay walang hirap na tinuhog ng ating bida sa kanyang armas. Taos-puso naman ang pasasalamat ng kapitan kay Yun Siyang dahil sa nagawa nitong iligtas ang kanyang buhay sa tiyak na kapahamakan. Ngunit habang nakatayo ang ating bida makikita naman sa kanyang itaas ay napakarami pang halimaw na tila hindi ito nauubos. Nasabi naman ng ating bida habang pinagmamasdan niya ang napakarami pang halimaw sa kanilang itaas. Kung mayroon lamang Kauren o Aubing, ito ay mas magiging madali kahit gaano pa sila karami. Ang dalawa naman na security ng barko na iniligtas ni Yun Siyang ngayon lamang, ay patuloy pa rin sa pagbibigay galang sa ating bida habang nagpapasalamat, sinabi naman ni Yun Siyang na okay lang, at pagkatapos ay pina-address na niya ang dalawa, at hayaan na lamang siya na harapin niya mag-isa ang mga kalaban. Matapos naman ito ay binibilang muli ni Yun Siyang kung ilan pa ang kasalukuyang halimaw. Ayon sa kanyang bilang sa kaliwang bahagi ay may 13, at sa kanang bahagi naman ay may 19. At pagkatapos nakaisip ng isang trick si Yun Siyang hinawakan ng ating bida ng mahigpit ang kanyang Fang Tian. At kasunod ay umikot-ikot ng mabilis si Yun Siyang, sabay inihagis ang Fang Tian, tungo sa kinaroroonan ng mga halimaw. Nagtaka naman ang dalawang security team ng barko nang nakita nila na tila walang tatamaan alinman sa mga halimaw, sa atake na iyon ng ating bida. Nabanggit din ng isa na ang halimaw ay kumikilos ng mabilis. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na si Yun Siyang ay may trick na gagawin, nag-arm switch claws tungo sa Dragon Tongue Bow, upang gumamit ng isang rage attack. Nang bitawan na ni Yun Siyang ang atake mula sa Dragon Tongue Bow ay halos mag-iwan ito ng kidlat, sa bilis ng pagbulusok nito upang sundan ng Fang Tian. Nang tuluyan nang tumama ang atake mula sa Dragon Tongue Bow, ay nagkaroon ng malakas na reaksyon ang Fang Tian, sabay ito ay sumabog. Sa pagsabog na iyon na may napakaraming debris na kumalat sa kalangitan at tumatama sa mga halimaw, ay matagumpay nitong napapatay ang bawat halimaw na halos ay maubos ang lahat sa isang atake na iyon. Mula naman sa barko ay makikita sa itaas ang napakaraming ang pagsabog na kasalukuyan ay pumapatay sa mga halimaw. Ayon sa usap-usapan ng mga nakasaksi, ay nagsalita ang isa na hindi ako makapaniwala na mayroong isang paraan ng pakikipaglaban na tulad nito. Nasabi naman ng isa na ito ay tunay na nakakatakot.
Talagang pinatay niya ang isang dosenang mga hayop na may isang pagbaril lamang. Mga ilang sandali pa ay isa-isa nang nagbabagsakan paibaba ang mga wala ng buhay at nasusunog na mga halimaw. Magkagayon pa man ay mayroon pa rin namang mga nakaligtas na ilan, at napansin ng isa sa security team na tila ang halimaw ay nagtatawag ng backup. At hindi nga nagkamali ang hinuhan ng isa sa security team ng barko. Muli na naman nga ay lumitaw na naman ang ilang mga halimaw ngunit, tila may kakaiba, na napansin din ng guard na ang mga lumitaw na halimaw ay higit na mas malaki kaysa sa una nilang kinalaban. Naisip naman ni Yun Siyang na mas malalaki nga ang mga ito, natatakot ako na ang kanilang lakas ay higit pa sa inaasahan ko. Maaari ba ito, ang banta ng system na nais niyang tukuyin? Ang mga halimaw naman ay makikitang sabay-sabay na naghahanda upang mag-counter-attack sa barko na kinaroroonan ng ating bida at ng libo-libong mga pasahero nito. At mabilis na nakiusap ang isa sa security team ng barko, na mangyaring gawin muli ang trick na iyon ng ating bida. Ngunit nag-aalala naman si Yun Siyang na tulad ng isang siksik na pag-atake ng Ray, kahit na maaari kong alisin ang mga ito, ngunit ang labas ng barko ay mahirap ding mapaglabanan ito. At habang pinag-iisipan pa ng ating bida kung ano ba ang dapat niyang gawin sa mga oras na ito. Ang mga halimaw naman ay sa mga ilang sandali na lamang ay tuluyan ng magbibitaw ng pag-atake. Mabuti na lamang bago pa yun mangyari ay may dumating na upang sila ay suportahan. Naghanda na ito upang umatake na rin bago pa tuluyan makapagbitaw ng atake ang mga halimaw. Matapos tamaan ng ilan sa mga flying type beast ay nalihis ang pansin nito sa halip sa passenger ship ay nagtungo ang mga ito kung saan nagmumula ang pumapaslang sa kanila. Ayon sa nakakasaksi na ganyan ang high-class air suppressing ship, nang namataan nila ang paparating na tumutulong sa kanila. At ang mga halimaw naman ay mabilis na sumusugod tungo sa kinaroroonan ng barko na nag-support sa ship passenger. Pero bago pa makalapit ang mga monsters ay naghanda na muli ang warship upang umatake. Nang tumama ang atake sa mga monsters ay mabilis nitong napapasabog ang bawat isa. Lingid naman sa kaalaman ng ilan ito ay hindi nagmula sa Hong Chamber of Commerce, kung hindi ito ay nagmula sa Song family na pamilya ng ating bida. Ang The Tiger-class air suppression ship, the style of Song family ang Chailuan Army, ito ang pangunahing air suppression ship na na-deploy sa iba't ibang hukbo ng Chando Kingdom, na kasalukuyan ay tinatawagan ang barko ng Hang's Shipping. Sa panig ng barko na kinaroroonan ni Yun Siyang ang isa sa mga crew ay maligayang-maligaya na itinuturo sa kapitan na dumating na ang inaakala niya na rescue mula sa kanilang kumpanya. At nang nakakonect na ang warship ng Song family sa passenger boat, ay nag-pop up na ang kanilang screen at maya-maya pa ay malinaw na nilang. Nakikita kung sino ba ang lulan ng barkong pandigma. At agad ay nagbigay pahayag itong si Yanjin, ang panganay na babaeng general ng Song family. Ayon dito kami ang Chailuan soldier mula sa pamilya ng Song mula sa Jian City ay dumating upang magpahiram ng isang kamay na tumutulong. Mangyaring simulan agad ang paglisan ng lahat ng mga pasahero, at magbibigay kami ng buong proteksyon sa inyong lahat. Bagaman ito ay salungat sa kanilang inaasahang tutulong sa kanila, ngunit sa ito ay ang Chailuan Army, ay may mas kakayahan pa itong ipagtanggol sila sa mga oras ng panganib gaya nito. Ayon sa isang crew ng barko sinasabi niya sa kapitan, napakaganda nito. Ang rescue ay sa wakas narito na, makakaligtas na tayo. Ang kapitan naman ay napansin na tila ay may mali. Kakaiba, Song family Chailuan Army, dapat itong ang hukbo na nakalagay sa Jian City sa southern border. Bakit ka napunta sa lahat upang mailigtas kami? At nang narinig ng crew na gustong mag-asawa ng 8 sabay-sabay ay sinabi nito na iniisip mo ito ng sobra, Kapitan, marahil ay dumaraan sila para sa isang misyon. Magkagayunman dahil nga sa may tutulong na sa kanila, ay nag-utos na ang kapitan ng barko na okay, disarm ang pagtatanggol, at ilipat ang lahat ng enerhiya sa power pugan. At pagkatapos ay sumulong sa buong bilis at matugunan ang mga labanan ng hukbo ng Chailuan Army. At nang nawala na nga ang defense formation array ng barko ay lumipad na ito ng may higit na bilis, na bahagyang ikinagulat ng isa sa security team bukod sa pagkawala ng defense formation ay marahan na nagbabago ang speed. Sinabi naman ng ating bida na maghanap ng isang bagay at mahigpit itong hawakan, dahil ang defense formation ay inalis marahil ay upang mapabilis. At habang lumalapit ang passenger boat sa warship ng Family Song,
ay nakilala ni Yun Xiang kung sino ang tutulong sa kanila, na ito ay ang Chailuan Army ang hukbo na itinatag ng eldest sister Song Yanjin, ang babaeng general. At sa panig naman ni Yanjin kasama ang butler ng pamilya Song na si Ginoong Shu, ay masusing nilang inaanalisa kung nasa saan ang mismong posisyon pa ng mga halimaw. Ayon kay Yanjin nagtanong ito na tagapagturong demo, sigurado ka ba na ang aming maliit na marquee ay nasa civilian boat na iyon? At kailan pa tayo naging low-key? Sa pangmamaliit ni Yanjin ay sinabi ng punong butler na ang mga tao ay palaging lumalaki, di ba? At dagdag pa nito na ako lang ang butler ng mansion ng pamilya Song, mangyaring huwag akong tawagin sa maling pangalan, Excellency Captain. At dahil nga sa hindi nais ng Ginoong Shu na tawagan siyang instructor demo, ay agaran din naman humingi ng paumanhin si Yun Jin, at tinanggap na rin naman ng punong butler, ang paghingi nito ng paumanhin. At pagkatapos ay itinuro nito ang nakikita sa screen na Red Star General, at nang nakita na ni Yanjin ay ikinabigla niya ito, at nasabi din niya na ito ay ang malakas na tao na lumitaw sa Yuanding City, at nagawa din niyang iligtas ang pangalawang prinsipe. Dahil nga sa hindi pa nakikilala ni Yun Jin kung sino ang host ng Red Star General, sambit pa nito na ang malakas na tao na iyon ay talagang nasa bangka na ito, tila kahit na ang aming maliit na kapatid ay isang basura, ang kanyang swerte ay palaging mabuti, at pagmamataas pa nitong sinasabi na kung hindi dahil dito sa malakas na tao, natatakot ako na hindi nila magagawa makakuha ng suporta mula sa amin hanggang sa dumating kami. Ngunit si Ginoong Shu ay tahimik lamang itong pinakikinggan ang mga pinagsasabi ni Yun Jin, at pagkatapos ay inisip ni Ginoong Shu, na kapag nalaman mo na ang malakas na tao ay ang batang master na si Yun Xiang na itinuturing mong basura, natatakot ako na ito ay magiging mas nakakagulat. At habang si Yun Jin ay nag-iisip ng maling akala, sa panig naman ng passenger boat ay nagulat na isang crew nito sa kapitan na naabot na natin ang saklaw ng proteksyon ng battleship, at sabay na tanong nito na wala na ba tayo sa panganib ngayon. Ngunit nang nasa saklaw na ang passenger boat ng battleship ay bigla namang nagsusugod ang mga halimaw, kaya mabilis na nagulat sa kapitan ng battleship ang isa sa tao nito na ang hayop ay umaatake na. At mabilis iniutos ni Yun Jin na maghanda upang umatake, ang barko naman ng pandigma ay mabilis din nakapaghanda at di rin nagtagal ay nakapagpakawala na ito ng napakaraming pag-atake sa mga halimaw na nagdulot ng kalat-kalat na pagsabog. At dahil nga sa nag-uumpisa na naman ang labanan, iniutos ni Yun Xiang sa isang security team na bumalik muna sa Atrium Garden, upang maghanap ng isang ligtas na lugar at nang makapagpahinga na din sa lalong madaling panahon. Naagaran din naman ay sinang-ayunan ng member ng security team ng barko, bago pa ito umalis ay nagpasalamat muna ito kay Yun Xiang, matapos naman ito ay bigla namang naglabas na naman ng paulit-ulit na warning ang Star Master System. Ayon sa ulat ng Star Master System, ang system ay may na-detect na crack. Host, mangyaring iwanan ang lugar na ito sa loob ng 5 segundo. Nalabis ay ikinabahala ng ating bida sa warning na inilabas ng kanyang Star Master System. At habang labis nang nangangamba si Yun Xiang sa nagbabadyang panganib, ang mga tao naman ay walang kaalam-alam na may matindi silang kakaharapin na kalaban. Habang hindi pa lumalabas ang isang kalaban na kanina pa inaasahan ni Yun Xiang. Itong si Veg ay kinausap si Zhang Deigi at sinabihan ito na hey fat boy, hindi ko inaasahan na maging mabait ka ngayon. Wala naman naging ibang tugon si Zhang Deigi kung hindi nasambit lamang nito na, ang tao na nanggaling sa mababang kaharian ay parehong naririto. Si Naira naman ay nagkwekwenta ng maaari niyang makuhang insurance, ayon sa kanyang bilang ay 34,900 yuan, 4 na beses at pagkatapos ay 2 beses, ang kumpanya ng Hong ay magbabayad sa amin ng maraming pera sa oras na ito. At dagdag pa nito na mabuti na lamang daw ay nakakuha siya ng 4 na beses na full security insurance ng mas maaga, kaya kung susumahin ay napakalaki nga namang pera ang maaari niyang makuha sa mga insidente gaya nito. Si Miss Kyoko na nagpapasalamat kay Raowei sa ginawa nitong pakikipaglaban sa kanyang tabi, at pagkatapos ay nais nitong bigyan ng tubig si Raowei upang makapagpahinga. Habang tinatanggap ni Raowei ang isang tasang tubig mula kay Kyoko sinasabi nito na maraming salamat, hindi ko inaasahan na hindi lamang kumanta si Miss Kyoko, kundi pati na rin maging isang napakalakas na Star Soul Master. Ayon naman sa sagot ni Kyoko hindi, natatakot ako kung di sa ginawa mong pag-cover sa akin ay hindi ko magagawa iyon. Sa hindi naman inaasahan ng lahat ay bigla na lamang bumagsak si Yun Xiang habang nakaalab kay Lubu.
na ikinagulantang ng mga nag-uusap. Ang ating bida ay nag-consume ng rejuvenation pills para paghandaan ang tunay na may dalang panganib sa kanilang lahat na tanging siya pa lamang ang nakakaramdam, at pagkatapos ay agarang sinabihan ng ating bida na wala ng oras upang mag-usap. Una nitong tinawag ay ang batang si Xiaowen, na pinapatalon sa kanyang kamay at sinasabi din na kailangan na nila umalis ngayon din. At ang padre de pamilya ng Tang ay palingalinga sa paligid at napakarami nitong tanong na ano. Ano ang mali? Ano ang sitwasyon? At habang ikinalilito ni Ginoong Tang Jinshui kung ano ba ang nangyayari. Ang kalangitan naman ay nagkakaroon na ng dahan-dahan itong pagbubukas ng void space. Na napansin na ni Yun Xiang na wala ng oras upang magbigay pa ng paliwanag sa kanilang mga katanungan. Maya-maya pa ay nagbukas na nga ang napakalaking bitik sa kalangitan, at sa loob ng bitik na ito ay masisinaga naman na may isang tila napakalaking nilalang. At nang malinaw na itong nakikita ng lahat ay tunay na napakalaki ng halimaw na lumalabas sa bitik. Pati na rin ang ating bida ay nakaramdam na ng takot nang natiyak niya na ang lumabas na halimaw ay nasa antas ng God level, at sinasabi din ito na paano ito posible, hayop na antas ng Diyos. Bakit ito lumitaw dito? At nang halos ay buong-buo nang makalabas ang napakalaking halimaw ang Star Master System naman ay nag-notify na ding, ang host ay hindi nakuha ang pagkakataong lumikas, magkagayunman ay sinisika pa rin ng Star Master System na humanap ng alternatibong paraan upang makatakas sa lugar na ito si Yun Xiang. Sa susunod nating kabanata, ay malalaman natin kung gaano talaga kalakas ang lumabas na halimaw sa crack. At gaano ba kalakas itong si Ginoong Shu ang punong butler ng pamilya Song, ano ang magiging reaksyon ni Yun Jin matapos malaman na ang host ng Red Star General ay walang iba kundi si Yun Xiang. Ang squad ni Yun Jin na puro babae, at ano ba ang nangyari kay Yun Xiang bakit ito binubuhat ng dalagang si Rawei? Matapos ang pagkapanalo nila sa pakikipaglaban sa mga halimaw.